Magandang umaga Pilipinas, may kamag-anak ka ba abroad at nais mo rin sila maging updated sa magiging lagay ng panahon? Ito i-check natin itong magiging lagay ng panahon sa mga bansa sa Asia. Dito sa may bahagi ng Tokyo, maging sa Seoul at sa may Taipei, inaasahan natin itong mga pag-ulan sa mga susunod na oras. Mas maaliwalas ding panahon itong iiral naman dito sa may Beijing, China hanggang sa may Hong Kong. At silipin naman natin itong taya ng panahon sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Dito sa may bahagi ng Thailand pati sa Indonesia, mataas itong tsansa ng mga pag-ulan sa mga susunod na oras. Dito naman sa may Brunei, inaasahan din natin itong mga tsansa ng pag-ulan within the day. At eto, tingnan naman natin itong magiging lagay ng panahon sa mga iba pang bansa sa mundo. Dito sa may bahagi ng Los Angeles, inaasahan natin itong maulap na kalangitan at posible magdulot ng mga pag-ulan sa mga susunod na oras. Sa may bahagi naman ng Asia at Middle East, inaasahan natin ang mga pag-ulan. Dito po yan sa New Delhi na matatagpuan sa India. Posible ring ulanin itong bahagi ng Rome, Paris, London at Berlin dahil inaasahan natin itong maulap na panahon na posibleng magdala ng chances of rains. Sa Australia and New Zealand naman, inaasahan natin itong maaliwalas na panahon. Dito po yan sa Wellington at sa Auckland. Pero kung kayo ay naandito sa may bahagi ng Canberra at sa may Melbourne, paghandaan ninyo itong maulap na panahon na may kasama po yan na mga pag-ulan within the day. Balita naman sa labas ng bansa, matapos ang 3 dekada ng pag-aaral, nakakita ang mga scientist ng patunay ng paghilom ng ozone hole sa Southern Hemisphere. Ang ozone ay ang layer sa ating atmosfera na siya namang nag-a-absorb ng mapaminsalang ultraviolet rays mula sa araw para nga mapigilan ito na makapasok dito sa ating daigdig. Pero batay sa pag-aaral noong 1974, nabatid na nagsisimula ng makalusot sa mundo ang mga nasabing ultraviolet rays. Isa sa mga itinuturing na dahilan itong mataas na presensya ng chlorofluorocarbon sa atmosfera na kadalasang ginagamit sa spray bottle at mga refrigerator. Ayon sa mga eksperto, patunay lamang ito na dapat nating ipagpatuloy ang ating mga aksyon laban sa nagbabagong klima ng mundo. Sa ibang balita naman, umakyat pa sa 142 ang nasawi sa bombing attacks ng ISIS sa bansang Iraq. Batay sa ulat, itong pinakamalagim na single bombing attack sa loob ng mahigit 1 dekada. Kaisa naman ang Panahon TV sa pakikiramay at panalangin para sa kapayapaan hindi lamang sa Iraq, kundi sa iba pang panig ng mundo. Samantala, ngayong isang bagyo itong inaasahang papasok dito sa ating bansa at magdadala ng mga pag-ulan. Narito naman ang mga mahalagang numbers na dapat mong tandaan. Narito ang mga numerong dapat tandaan sa oras ng sakuna. NDRRMC 911-5061. Bureau of Fire Protection 426-3812. Philippine National Police 117. Pag-asa 833-8526. MMDA Flood Control 882-4177. PVOX 426-1468 hanggang 79. At may local numbers na 124 o 125. Philippine Coast Guard 527-8481. Red Cross 143 o di kaya 790-2300. Department of Health 711-1001. DSWD 931-8101 hanggang 07. Ang kahandaan, susi sa kaligtasan. Isang paalala mula sa Panahon TV.